Hi everyone, welcome to Canada Discoveries and Observations. Mga kababayan, sa episode na ito, we will be joining St. John in celebrating a 3-day unique festival na ginaganap taon-taon tuwing sineselebrate ng New Brunswick Day. Hi there guys! This is Babski once again and welcome to my channel, Babski Can Do. Samahan niyo ako ngayon upang ma-discover natin at ma-observe ang mga buhay ng mga tao dito sa Canada. Every first Monday of August, the whole of New Brunswick celebrates the New Brunswick Day. And every year here in St. John, they take this opportunity to also celebrate two important festivals to take advantage of the long weekend and the warmth of summer. Noong August 2, ginanap ang annual cultural festival na sumali ang Filipino community at sinundan nito kinabukasan ng the Area 506 Festival. At noong pangatlong araw naman, ginanap ang New Brunswick Day. Sa tatlong celebrations na ito, dalaw lamang kami sa Area 506 Festival gawa ng time constraint and availability. Natatapat ito sa araw ng linggo sa second day, August 3. Gusto din namin sanang bisitahin ng St. John City Market na maturingang oldest continuing market in Canada. Ngunit ito ay sarado gawa ng holiday ang buong probinsya ng New Brunswick. Sa unang araw ng New Brunswick Day, noong August 2, ginanap ang Cultural Festival. The 7th International Culture Fest is a celebration of St. John region's rich cultural tapestry during the New Brunswick Day weekend. It reflects the region's increasing cultural diversity sa pamamagitan ng mga sayaw, musika at kanta ng mga iba't ibang lahi na nandito sa Canada. Marami din mga international street food at interactive activities na nagaganap dito sa Walter Street sa Uptown St. John. Libre ito at bukas sa buong community except yung concert. This festival is an annual celebration of multicultural communities. It is meant to illuminate the many cultures that now call St. John their home. Ang pagdiriwang na ito ay nagpapakita ng kultura at tradisyon ng mga international organizations dito sa New Brunswick, kagaya ng music, dance, and theater performances, educational booths, cultural exhibits and discussions, food, craft, and art vendors, street art projects, and fun and family-friendly games and activities. Sa ngayon, dito pa lang sa St. John ang celebrate ng Cultural Festival. Pero next year, sa kasusunod pa ng mga taon, smaller versions of the festival will also be held in neighboring communities like Quispamsis and Rothsay, na babansagang Culture Fest in the Valley. Isang Filipino community sa St. John region ang sumali at nakipagdiwang sa saya dito sa celebration ng Cultural Fest. Sakop ng Filipino Association of New Brunswick, St. John region, ang mga bayan mula sa Sussex sa Silangan hanggang sa St. Andrew sa Kanluran, gaya ng Sussex, Quispamsis, Rothsay, Hampton, Grand Bay, St. George, Lepreau, St. Andrews, St. Martins at iba pang mga bayan na malapit dito sa St. John. Sa taong ito, ang nag-perform para sa Pilipinas sa presentation part ay ang Filipino community of Sussex na nagsayaw ng tinikling, pandango sa ilaw at karinyosa. Thanks to the able and graceful dancers of our kababayans from Sussex, we're very proud of you. Noong August 3 naman, naganap ang Area 506 Festival doon sa waterfront container village ng Port of St. John na kung tawagin ay Area 506. Now on its 10th year, the Area 506 Festival takes place in Uptown St. John every year over the New Brunswick Day long weekend. And it features the best of the province's music, culture, and goods.
Ang term na Area 506 ay galing sa designated phone area code ng New Brunswick. Ito ay yung unang tatlong numero sa phone number pagkatapos ng Canada code na number 1. Ito ay tinalaga ng North American Numbering Plan. Kaya Area 506 ang pinangalan sa waterfront container village na matatagpuan sa Port of St. John. It features 20 to 40-footer container vans painted in attractive colors gaya ng murals and arts na kinonvert into shops for food, drinks, live music, events, arts, and souvenirs. Ito na ngayon ay isang sikat na tourist attraction dito sa St. John, lalo na tuwing yearly cruise season from May to November. Mula noong 2016, binuo ang St. John Waterfront para maging pasyalan at libangan ng mga tao dito. Kapag dumadaong naman ang mga cruise ships dito, ito ay ang unang pinupuntahan ng mga turista. It is our privilege to join the celebrations ng Area 506 Festival. Dumalo kami dito upang makisaya. Hindi nga lang kami nakapasok sa concert stage area, gawa ng may kasama kami mga bata. Kaya doon lang kami sa mga container village kung saan maraming mga pagkain at mga laruan pambata. Hindi nga lang kami nagtagal. Then, August 3 this year is a proudly homegrown celebration of history, heritage, and community spirit in New Brunswick. First Monday ng August ang New Brunswick Day at isa itong public holiday. Sa araw na ito, sarado lahat ng mga government offices, banks, malls, commercial establishments, mga maliliit na mga town stores. In St. John, it is treated like a family reunion, a heritage parade, and a kitchen party all rolled in one. So New Brunswick joined the Confederation in 1867. The day in its honor didn't come until 1976, a holiday that would celebrate the province's identity, culture, and contributions. The day has grown from modest backyard barbecues to full-grown festivities equivalent sa ating fiesta sa Pilipinas o kaya Thanksgiving Day sa US. Dominate ito ng grand firework display doon sa waterfront o sa Bay Area ng Port of St. John pag dumilim na usually dumarating 10 o'clock ng gabi. Ngunit sa taon na ito, Area 506 didn't have fireworks to the community's disappointment. Nagpalabas kasi ang province ng New Brunswick ng province-wide fire ban upang maiwasan ang mga sunog gaya ng mga kasalukuyang nangyayari sa ibang parte ng Canada na nagdulot ng mga evacuations at pinsala sa mga kabuhayan at properties. Para na rin sa public safety, minubuti ng government ng New Brunswick na ipagpaliban ang mga fireworks display. Malungkot ang culmination ng celebrations, ngunit New Brunswick is currently under the no-burn status, which prevents the open burning in campfires, wood piles, brush fires, and fireworks. Kaya maagang natapos ang celebration ng New Brunswick Day. Okay na rin yun, gawa ng successful naman ang pag-celebrate ng sinabay na pagganap ng Cultural Festival at ang Area 506 Festival. The long weekend New Brunswick Day celebrations ay pagpupugay sa pagiging payak at katangi-tanging estado ng probinsya. It's a rare chance for neighbors, newcomers, friends, and visitors to come together, celebrate, pause, and reflect on why this simple and unique province matters. Ito ay pagdiriwang ng maliliit na bayan at lungsod na may malalaking puso. Sana kayo ay magkaroon ng panahon at oportunidad na makapasyal dito upang makita at maranasan ninyo ang buhay ng mga tao dito. Mga kababayan, hanggang sa susunod na video ko dito sa Bob's Geek and Do. Maraming salamat sa inyong panonood. Kung di pa kayo nakasubscribe, please take time to like, subscribe, and click that bell icon for more videos like this about my discoveries and observations of Canada. So God bless always. See you